Yan. Sir, anong reaksyon nyo doon, sir? Sa sinasabi ho namin ngayong pong umaga about dyan sa 50,000 po sabi ni Secretary Agara na, oy, wala akong pinangakong ganon. Baka kasi singilin siya kaagad Baka singilin siya kulang. Oh, Sir Benjo. Opo, siguro naman, baka naman talagang walang pinangako kasi iba naman yung pangako sa nagsabi ng possibility. Diba? Iba naman yun pag Namatasan yung sweldo. Pero wala lang siyang sinabi kung ilan. Kung magkano. O kung magkano. Pero sa tingin ninyo, Sir Benjo, ano yung masasabi ninyo na pwede na kung hindi man matupad yung 51,000? Kasi Yes, parang kung 51, baka talagang medyo malabo. Oo. Sa tingin nyo, sir, magkano pwede? Well, sa amin po, pinipush pa rin namin yung at least yung 15,000 across the board increase doon sa Teachers Dignity Coalition. Anong basa nila dito at ano ang kanilang reaksyon? Alamin natin. Magandang umaga po sa inyo, Sir Benjo Basas. Sir, welcome po sa Tira Brigada. Si Brigada Angel ito. Kasama si Brigada Lay. Sir Benjo, good morning. Yes, opo, good morning po, Sir Angel. Magandang umaga po at Sir Lay. Yan. Sir, anong reaksyon nyo doon, sir? Sa sinasabi ho namin ngayong pong umaga about dyan sa 50,000 po sabi ni Secretary Agara na, oy, wala akong pinangakong ganon. Baka kasi singilin siya kaagad Baka singilin siya kulang. Oh, Sir Benjo. Opo, siguro naman, baka naman talagang walang pinangako kasi iba naman yung pangako sa nagsabi ng possibility. Diba? Iba naman yun pag nangako ka, ibig sabihin salit sinasabi mo yan. Pero pag possibility, titignan mo pa. Kung pwede, although pabor ka, so baka naman gano'n, kami naman, wala namang problema sa amin yan, ang isa lang na issue din, syempre, si Senator, nung Senador pa siya, well, hanggang ngayon naman, may isang panukala na itaas sa salary grade 19, yung entry level position nung teacher. Oo, actually, mas mataas yun. Nasa 51,000 nga yun. Salary grade 19. Salary grade 19. Pero yun yung isang panukala. Naintindihan naman po natin. Panukala naman, tinataasan mo yan dahil tatawaran talaga yan. Di ba? Ng BBM mo, ng gobyerno. Parang ganun po. Siguro ba doon po sa ganitong sitwasyon po, yan ay iniuugnay ng ilan sa ating mga kasamaan. Oo. Pero ang magiging kasi, ang sinasabi kasi ng ilan, lalo na kung nabasa ko yung mga comment nga doon sa may group ng mga teachers Tapos may nag-comment doon na baka kapag mataasan yung mga tao nito, yung mga miyembro, mga grupo sa teachers group. Okay. Baka daw magselos naman yung iba. Yung iba? Oo. Sinasabi na baka naman yung iba magdemand din. Magdemand din. Oo. Bakit sila lang? Kami wala. Kami wala. Parang ganun na Sir Benjo. Yeah, that's possible, pero yan din yung ginagamit parati sa amin na argument para hindi kami taas ang sweldo, Kasi isinama po kami dito sa SSL. So, lahat po nung paggalaw sa aming sweldo ay hindi lang yan sa amin. Kasama po yan sa lahat. Kasi nga isinama kami sa SSL, Salary Standardization Law. Nakatali kami dyan. Term namin dyan, nakatali. Rather magkaroon kami ng sarili. Like, of course, you have the Magna Carta for public school teachers. Na dapat yun yung scheme na gagamitin for salaries. In fact, ang Magna Carta, may sinasabi siyang criteria, yung criteria for salaries, na hindi sinusunod yan. So, ang isinama kami doon sa generic na batas, which is the SSL. Kaya po, totoo, lahat ng adjustment sa sweldo namin ay kasama rin lahat, pareho din lahat. Actually, yun nga yung isa sa mga isinusulong namin, magkaroon kami ng sariling salaries.
dapat. Oo. Magkano bang Brigada Lay, Sir Benjo, yung starting salary ho ng mga Entry teachers level. natin, yung entry level Oo. talaga nila? Sa ngayon po, lang yun, napakalito niyan, salary grade 11, Oo. So, ang katumbas po niyan ay 27,000. 27,000. So yung kung Oo. magiging 50 yan, dodoblehin pa. Parang doble, halos doble. Halos doble. Oo, Oo. halos Halos doble. po, po. Oo. Pero kung ito, ang alam ko naman, 'di ba, yung parang alam ko na nabasa ko at narinig ko yung sinasabi ni Senador Angara na tama yung open naman siya. Oo. Pero sabi nga niya, maybe hindi ngayong year or baka next year, pero talagang ang sabi niya, parang pagsusumikapan niya kapag makaupo siya diyan bilang sekretary, Sekretary. na mataasan yung sweldo. Pero wala siya lang siyang sinabi kung ilan. Kung ilan, kung magkano. O kung magkano. Oo. Pero sa tingin ninyo, Sir Benjo, ano yung masasabi ninyo na pwede na kung hindi man matupad yung 51,000? Kasi Yes, sir. parang Tama yun. kung 51, baka talagang medyo malabo. Malabo. Oo. Oo. Sa tingin nyo, sir, magkano pwede? Well, sa amin po, pinipush pa rin namin yung at least yung 15,000 na across the board increase doon sa ate. So, hindi magagalaw yung salary grade. Oo. Kasi pag salary grade ang, yan, halimbawa, yung binabanggit po na 51,000 o yung 50,000 na Oo. no? Lahat yan uusog, no? Yung 50,000 for entry level. Entry level. Diba? Paano yung salary grade 2, salary grade 12 Oo. or 13. So lahat ng nasa itaas niya ay uusog, no? O, syempre. Kaya nga po kami, ang aming ipinapanukala, ano, yung teacher, so ay dagdagan ng 15,000. Ano po, yun po yung 15. aming panukala. So kung 27 yan ngayon, ano, that would be 27 plus 15, po, parang gano'n lang po siya. Oo. Hindi kaya Yun yung sa tingin namin, no? Sa tingin namin optimum. No? Hindi Sa tingin kaya- namin, makatarungan na. Oo. Hindi kaya mali yung pagkakarinig, Brigada Lay, Sir Benjo. Ang sabi, 15. Ang pagkakarinig ng mga ibang mga guro, 50. No, ano po? Di ba? Hindi naman po. Open Hindi naman si po. Secretary Angara dito, Brigada Lay. Tama yung nabanggit mo. Kasi kung tataasan man sa termino ni Pangulong Marcos at pag-aralan ng Department of Budget and Management yan, Sir Benjo, ngayon, kung magagrant ito, malaking tulong daw at magiging inspired yung mga teachers. Oh, syempre. At saka, Oo. ang dami Tama kong, ang dami kong kilala, Sir Benjo, na nandun na sa ibang bansa. Pero mga yung license yun, ha? License, oo. Nagturo dito mga 2 years, pero ginusto pa rin magturo sa ibang bansa. Ibang bansa. Dahil masyado na daw maliit, hindi na kaya ng budget, sir. Yes, opo. Marami po yan. Ano, araw-araw po, merong nakikita tayong na-post ng mga teacher na nagpapaalam. So, baka nga maubos yung teacher natin kapag Kaya nga. hindi po ito nagawa ng paraan. Sir Benjo, kapag ganun ba ang mga estado ng kalagayan ng ating mga guro, anong nararamdaman ng sektor ng mga teachers natin, yung mga grupo ho ninyo, kapag alam ninyo yung ibang mga teachers ay aalis na lang at doon magtuturo, doon gagamitin yung kanilang kaalaman sa ibang bansa, sir? Well, malungkot po. No? In fact, nakakausap natin yung mga teacher po na yan. Ano po, marami po dyan yung mga kakilala natin. Ano? Opo. Kahit naman sila ay malungkot na malungkot. No? At kung meron lang talagang kumbaga ibang choice na hindi sila umalis. No? Hindi naman talaga alis. Wala namang teacher na gusto mag-abroad. No? Yan po siguro yung pwede po nating masabi generally. No? Walang teacher na gusto mag-abroad. No? Kung yung nakikita nila na yung pangarap nila ay kayang tuparin dito sa Pilipinas. No? Kung nakikita na makakapagtayo sila ng sariling bahay dito, no? Opo. O magkakaroon ng magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. No? Pero wala hindi talaga walang future. No? So ganoon siya siguro tumitingin na po. Kaya imbes na ibuhos yung kanyang talino doon dito sa ating bansa, no, mas pinipili nila lang umalis. Okay. Pero ito, sir, tanong ko lang ngayon, maliban dito sa sweldo ng mga teachers natin, sa pag-upo, kailan ba upo si Senador sa 19, di ba? Si 19? Senador Angara. After ng SONA yata, no? after ng hindi pa SONA. Before SONA. Before SONA. Oo. Dito po sa pag-upo ni Senador Angara as Deputy Secretary, maliban sa
sweldo ng mga teachers, sir. Ano yung sa tingin nyo na dapat unahing gawin ni Secretary Angara as DepEd Secretary? Well, sana yung mga strategic no, na mga bagay. Kasi yung pag sinabi natin strategic, Oo. no, medyo ano naman yan, medyo makakapaghintay naman po yan. No? So kaya nga unang-una rin talaga sa amin niya listahan ano, yung suporta niya no sa sweldo. No? Kaya po talaga yun yung number one. No? Oo. Pero marami pa po no, ng mga issue na pwedeng gawin no? kahit first day niya at pwede siyang gumawa ano ng mga bagay no na hindi po on aayon sa kapangyarihan niya no bilang DepEd Secretary no kagaya ng pagpapatupad po no ng mga provisions ng pagdakarta for public school teachers na marami pa rin po yan no yung mga health benefits no Opo. yan po ano hindi na ipatutupad no mga overtime pay no kahit meron na tayong masabi ng mga policies no ganoon din po yung pag-aayos din ng ating curriculum no although may binanggit si Pangulong Marcos no na ayusin yung pagtuturo ng Philippine history tama din po yan ano po no yan po yung isinusulong namin no na ibalik ang Philippine history sa high school no at paigtingin yung pagtuturo po ito sa lahat no ng antas no so marami po no meron kaming at least 10 no na mga usapin no, na mga urgent no, na ipinasa na po namin no doon sa kanyang tanggapan. Kasi humihingi na kami ng humihingi na po kami ng formal na dialogo no, sa office ni Senator Angara or the incoming Secretary Angara. Sabi nga namin kung maaari sana bago siya pumasok. Mas maganda yun siguro. Mas maganda nga. Before siyang total makapasok papapunta naman siya doon Kaya, bago pa siya umupo, at least alam niya na kung ano yung unahin sinasabi niya ng mga teachers, di ba? Mga concern na gusto nilang pag-upo mo, first day in the office, ito na yung mga babalangkasin, lalakarin at gagawin ninyo. Correct. Diba? Sir Benjo, last na lang po at bago tayo magko-commercial break, sir. Anong range kumbaga pa expectations ninyo dito sa pag-upo po ni Secretary Angara? Gaano kataas, sir? Mag-rate ako ng hanggang 10. Well, we expect at least 8 out of 10 no. Yung aming expectation Expectation naman yan, no? Opo, hindi naman tayo mag-expect ng 10 dahil marami sa mga demands ng mga guro ay hindi naman executive no, hindi naman administrative no, support ng DepEd. So, iba dito legislative no. So, pero gayon pa man no, dahil siya ay legislator sa matagal na panahon, I think ilan ba 17 years no. Ganun po siya katagal na naging mambabatas. Naunawaan niya no, yung aming mga sinusulong. Ayun. Sige. Sige, sir. Benjo, maraming salamat, sir. Thank you, sir. Thank you. Salamat po na marami hanggang sa susunod po ng mga pagkakataon, Sir Benjo. Happy Monday. Happy Monday. Opo. Salamat din po. Thank you. Thank you po. Mga kabrigada, National Chair Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.